araw po and mega love shout out sa lahat po ng ating mga manunood sa Ang Sulok Mo Kayo ng Mundo. Magandang umaga, magandang tanghali at magandang gabi po sa ating lahat. Sana po ay nasa mabuti kayong kalagayan. Ito na naman si Kapitana Nihays, ang kapitan na walang barangay pero maraming tanod ang nakabantay. So ngayong araw guys, bibigyan natin ng reaksyon ang napakagandang vlog ni Beyonce kahapon, no? So actually hindi ko napanood yung premiere pero ni-replay ko siya kaninang umaga. And nakita ko doon guys, sobrang nagandahan ako kasi ako bilang probinsyana, nakatira sa probinsya at magkaroon ng simpleng buhay, ay narelate po ako doon sa vlog ni Beyonce. Yes, sabihin po natin na nakatira sila sa magandang bahay, pero kung titingnan natin yung kanilang way of living, ganun pa rin po, no? Napakasimpleng pamumuhay pa rin, no? And being an eldest, no, nakaka-relate din ako kay Beyonce na yung ikaw yung nagluluto at naghahanda ng pagkain para sa pamilya mo, and being the eldest din na meron kang mga kapatid na parang playmates mo na rin. At the same time, masarap kasi sa feeling na yung pinagsisilbihan mo yung pamilya mo. Lalo kung kahit sa simpleng pagkain ay na-appreciate nila at sama-sama kayong kumakain, no? Sabi nga nila, family that stick together live happy forever, no? So yun guys, no? And ayun, no, parang na-relate lang ako sa buhay ni Beyonce being isang probinsyana at namumuhay ng simple, no? And sabihin natin, yes, galing sa mahirap ng pamilya. Actually guys, kahit pa sabihin natin meron siyang mga nabe-benefits, no, diyan sa Kalingap nung siya ay angel pa, pero hindi naman po ganun ka talagang masabi nating lumevel up talaga yung way of living nila. Yes, nagkaroon ng magandang bahay, natutulog sa malambot na kutsyon, which is deserved niya yun. Kasi kumbaga kung titingnan natin guys, fruit of hard work ni Beyonce yun kung ano man yung ini-enjoy niya ngayon. And of course, deserve din ng pamilya niya na kung ano yung na-achieve ni Beyonce ay isi-share niya sa pamilya niya. Pero alam nyo guys, yung pinaka-the best na pinapanood ko doon is yung enjoyment nilang magkakapatid doon sa ilog, no, habang siya ay naglalaba, no? Kasi ganyan po talaga kasimple ang buhay sa probinsya, no? Kung hindi ka maglalaba doon sa poso, doon sa mga ilog-ilog, no? And makikita mo yung napakasimple ng buhay guys, na yung, no, maglalaba kayo sa ilog tapos naglalaro kayo kasama yung mga kapatid mo, 'di ba? Kumbaga sa buhay na meron si Beyonce ay masasabi nating super blessed na siya, no? And being student, no, estudyante ay masasabi nating hindi madali, no? Hindi madali kasi alam naman natin guys na ang pag-aaral ngayon ay magastos talaga. Pero siguro sabi ko nga, no, thankful and blessed siya dahil sa ngayon, no, sa status ng buhay niya ay merong mga taong nagmamahal sa kanya despite sa mga pinagdaanan niya. Despite doon sa mga give up niya, no, na mga opportunity, ay meron pa ding mga tao na talagang nagmamahal sa kanya ngayon, no? And siguro yon yung maging daan para matupad ni Beyonce yung mga pangarap niya, no? And siguro may nakita, no, sabihin natin, no, kasi yung mga sponsors ay voluntary yan and besides, sarili nilang pera yung ginagastos nila. So siguro, no, may nakita sila dito kay Beyonce na talagang feeling nila ay gusto talaga nilang tulungan, no? And hindi natin masisisi guys yung mga tawag dito, yung mga ibang tao na magke-criticize at magsalita ng hindi maganda kasi minsan kasi no, dala lang yan ng insecurities, no, dala lang yan ng pagiging talunan, no, kaya meron silang mga napapansin, but no matter what happened, no, life must go on, and ang importante ay pinili ni Beyonce yung pamilya niya at masaya silang namumuhay, no? So ganyan po kaganda ang
tahimik na buhay probinsya, no, na hindi man po siya marangya, pero makikita mo yung totoong katahimikan, no, na hindi mo kailangan ng kasikatan, no, hindi mo kailangan ng karangyaan kung ang hinahanap mo ay katahimikan at simpleng buhay, no. So sa nangyari kay Beyonce, no, kumbaga kung gugustuhin niya talaga ng karangyaan at kasikatan, naandyan na eh, no, naandyan lang, kaso lang, no, may mga circumstansya na kailangan niyang mamili, no, kailangan niyang mamili, and yun ang mas nakakahanga sa kanya, kasi despite sa lahat ng pwede niya pang ma-achieve, ay talagang give up niya para sa pamilya niya, at mas pinili niyang mamuhay ng tahimik, no. At yun talaga ang pinakamaganda, guys, kasi kung titingnan niyo yung kanyang content, simple lang, no, yung magluluto ka ng pagkain mo, hindi man siya mamahalin, hindi man siya masarap, pero at least nakakakain kayo ng 3 times a day. And then yung tahimik ka buhay na magagawa mo lahat ng gusto mo, no, na lahat ng freedom na sa sayo, no, kasi Beyonce, guys, bilang estudyante, busy siya Monday to Friday, pero yung Sabado at Linggo niya at sa araw ng bakasyon ay talagang pwede niyang ilaan para sa pamilya niya, sa kapatid niya, at i-enjoy yung buhay niya, no. Simple lang, yung maglalaba ka lang sa ilog, 'di ba? Tapos picnic kayo kasama yung mga kapatid mo. Priceless na 'yon, guys. No, priceless na 'yon. 'Di ba? Compare doon ka sa mga sikat na mga restaurant, kumakain ka ng masasarap. Pero kung tutuusin, wala kang wala kang katahimikan, wala kang kalayaan, at dinumero lahat ng kilos mo, no. So depende kasi sa atin, guys, no. Maraming nanghihinayang sa mga oportunidad na makukuha pa ni Beyonce, pero isipin natin, guys, iba-iba kasi tayo ng mindset, iba-iba tayo ng mga gusto sa buhay, no. Iba-iba tayo ng mga ng mga gustong gawin sa buhay natin, guys, no. And tayo kasi yung magdadrive, no, ng manibela ng buhay natin, kasi at the end of the day, tayo naman ang magdadala niyan, hindi naman ibang tao eh, no. So wala lang, guys, nag-enjoy lang ako dito sa content ni Beyonce, kasi parang, no, being nakakatandang kapatid, nakaka-relate po ako sa kanyang day of my life, kasi kung isipin mo, mga yan eh, day of my life, no, yung mga nangyayari sa buhay niya, and that is the very common, no, na nangyayari talaga, guys, sa isang simpleng buhay probinsya, no. Walang pressure, no, walang hindi maingay, no, hindi polluted, no, as in napakaganda, especially doon sa ilog, no, napakaganda po talaga, and very peaceful ang dating doon sa part na yun na naglalaba sila doon sa ilog. Napaka-peaceful po kung titingnan mo, no, napaka-peaceful ng buhay, at saka wala talagang for me, hindi ko talaga ipagpapalit ang buhay probinsya, guys, no, kasi kahit simple lang yung pamumuhay, pero as in talaga tahimik, lalong-lalo na kung kasama mo yung pamilya mo, no. And ako nga, I'm looking forward na pag nag-for good na ako ay balik buhay probinsya na ako, guys. Marami akong mga pinaplano na gawin, no, na masasabi nating malayong-malayo dito sa environment dito sa ibang bansa kung saan ay dito na tayo tumagal, no. So ayan, guys, no, and looking forward sa marami pang mga content ni Beyonce, no. Sabi ko nga dati, di ba, simpleng vlog lang, a day of my life, no. Mas inspiring pa yun, guys, ay compare mo sa nangyayari ngayon sa social media na dito sa community kung saan na-involve tayo na araw-araw bangayan, araw-araw rebuttal, di ba, issue dito, issue doon, reaction dito, reaction doon. Pero pag mga ganyang vlog na napapanood mo, napaka-relaxing, guys, no, napaka-inspiring, no, and I'm sure, no, halos karamihan sa mga nanonood gusto nilang ma-experience yung ganong klaseng peaceful life, no, and napaka
organic ng tawag dito ng pamumuhay, guys, as in talaga, no? Sabi ko sa inyo, relate na relate ako, and gusto ko balik-balikan yung mga ganyang klaseng buhay, no? Sa panahon ngayon na high-tech na ang lahat, halos lahat ng mga kagamitan, no? Tapos yung mga pamilya ngayon parang hindi na masyado nagkakaroon ng tawag dito ng communication, ng connection, kasi nga kahit magkakasama kayo sa loob ng bahay pero kung may kanya-kanya kayong gadgets, hindi na kayo nagpapansinan, no? Pero pag nakita mong ganyan na simple lang, maglalangoy lang kayo sa ilog, nag-i-enjoy na kayo, 'di ba? Yung tatakbo-takbo lang kayo magkakasama, nagsisigawan, nagkakatuwaan, 'di ba? Okay na, masaya na, 'di ba? Importante is kumakain kayo 3 times a day, no? At saka ano yun lang, no? Sabi ko nga din kay Beyonce, focus siya sa pag-aaral kasi iba pa rin yung may pinag-aralan, iba pa rin yung may tinapos, 'di ba? Bonus na lang yung madiskarte ka at masipag ka, pero isa sa mga susi, no, na para magtagumpay ka talaga is kung meron kang hinahawakang credential, no? So maraming salamat, and abangan natin, no, and hoping, no, dito kay Beyonce, marami ka pang gagawing content na very inspiring, especially sa mga kabataan. Kasi yung mga pagluluto na yan, yung mga paglalaba na yan, nowadays, hindi na po yan masyado nagagawa ng mga kabataan kasi busy na sa mga gadgets, no? Pero maganda yan, no? Kahit sabihin natin Monday to Friday, busy ka bilang estudyante, pero you make sure na pag holidays, no, pag sa walang pasok ay talagang yung bonding, no, yung pagtulong sa magulang ay naandyan talaga, no? Masasabi nating magandang ehemplo yan para sa mga kabataan, no? So ayan guys, maraming salamat sa Team Guapa, no? Masaya ako, natuwa ako dito sa ganitong klaseng content, guys, no? And sana marami pa tayong abangan at mapapanood. So, thank you so much, and God bless everyone.